So, ayan ano, meron tayong i-review na product sa video na to at siya ay si cordless Inco drill. Yan. So, ito ay dumating kagahapon. Yan. So, ito ay Inco cordless drill. So, bago natin buksan, tignan muna natin kung ano yung mga kasama niya. Nakalagay naman. So, sabi dito, lithium ion battery, 1.5 Ah. Yung kanyang milliampere yan. Milliampere ba yan? Yan yung kanyang discharge current siguro yan. Or yung lifetime niya. Kung pagka ginamit mo siya, kung gaano katagal tatagal yung battery. Sabi dito, isang battery lang ang kasama niya. Yan, isang battery lang. Isa ring battery charger. Ito rin yung nagustuhan ko sa kanya. Dahil yung battery charger niya ay made for the purpose talaga. Hindi kagaya ng mga ibang cordless drill na ang kanyang, kumbaga yung kanilang mga charger ay parang adapter lang ng TV Plus. Tapos sa pakagaan pa, parang walang halos laman. Pero ito, made for the purpose talaga siya. Talagang may charger siya na may circuit board. Yan. Yung iba kasi, kino-convert lang yung AC to DC, tapos maglalagay ng charging controller na napakaliit. Tapos, i-convert nila yung AC to DC, gamit yung full bridge rectifier, tapos step down nila. Ganon lang yung charger. Lalagyan lang nila ng pinaka-controller para hindi ma-overcharge. So, hindi maganda yon, lalo na kung napakaliit ng inyong charger. So, ito, made for the purpose talaga. Tapos, sabi dito, may 2-speed. Ayan o, nakalagay. 2-speed. Inaan natin yung ilaw. Ayan. Meron siyang 2-speed. Tapos, high torque motor. Ayan. So, tapos yung battery niya ay 20 volt. Ayan, 20 volt. At ang available setting niya dito ay for drilling. Sa tingin ko wala tong hammer mode kasi hindi naman siya brushless. So ang motor niya ay brush DC motor. Tapos pwede rin siya sa pantornilyo. Yan, pag magtutornilyo kayo, hindi nyo na kailangan gamit ng screwdriver. Tapos sabi dito meron siyang setting. Ito. Ayan o, may setting siya na nakalagay na up to 1 to 15. Yan. Yan yung magkocontrol sa lakas ng pag-ikot niya kung just in case nagtutornilyo kayo at ayaw nyong malulustred siya or ayaw nyong mapuputulan. Iseset nyo lang yan sa mode niya kung 1 ba, 2 ba, or 5 ba, ganon. So, tara na, buksan na natin. Tignan natin kung ano yung laman niya. So, lakasan na natin yung ilaw. Yan. Ayan. So, ito na siya. So, una nyo makikita dito ay yung kanyang user manual. Yan. So, meron na ako talagang binili na guys, yung kumbaga yung naunang cordless drill. Yung brand naman nun ay DeWalt. Nga lang, peke siya. So, kinailangan naming isauli para makabili ulit ng ganito. So, hindi na kami nagtiwala sa DeWalt kasi na niya na kami once. So ito, dahil lahat naman halos ng tools ko ay Inco, kung makikita nyo naman sa profile picture ko dyan sa YouTube, puro Inco, tapos puro gantong kulay. So ito yung makikita nyo user manual nya. Tapos battery, ayan, 20 volt. So i-test natin yan mamaya kung 20 volt nga ba yan. So unahin lang muna natin kung ano yung nasa loob. So ito yung kanyang battery charger. Yan. So medyo madumi na lang siya guys kasi binuksan ko na to. So yan guys, ito yung kanyang pinaka charger at yung kanyang specs ay labo. Ayan guys. So nakalagay dito Inco Fast Intelligent Charger. So ang input voltage niya ay 220 volt up to 240 volt. Yung frequency naman ay 50 to 60 Hz.
Sabihin, pwede siya sa frequency na 50, pwede rin siya sa frequency na 60. So, ito, 50 watts. Kung talagang gutom na gutom itong battery nyo, kung talagang low bat siya, ano yan, 50 watts pataas yung kanya current. Output naman niya ay 20 volt DC, 2 ampere. Yan, 2 ampere yan, 2 ampere. So, yan yung kanyang charger. Tapos, ito yung kanyang plug. Yan. Tingnan natin kung gaano kahaba yung kanyang plug. Yan. So, maya mag-gloves tayo at pinapasma na naman ang aking kamay. Tingnan natin kung yan. So, mahaba din. Yan, mahaba. Nasa 1 meter din. 1 meter to. So, mamaya natin isasaksak. Yan, tignan mo lang muna natin kung ano yung mga kasama. At ito yung kanyang drill. Yan. Yan, napaka smooth ng kanyang pindutan. Napakaganda. Yan. Tapos ito yung pinaka settings niya kung sa magtutornilyo kayo. Yan. Yan ba? So, yun lang ang laman. Yun lang yung kanyang laman. Wala na siyang ibang laman. Okay. Hindi, meron pa. Ito. Meron siyang drill bit. Ayan, nahulog na. Nawala na. Ayun siya, guys. Ito siya, guys, drill bit. So, yun lang yung kasama niya. So, punta na tayo sa testing sa kanya. Pero bago yan, kuha muna tayo ng gloves dito sa ating bagong toolbox. Yan. So, Inco brand din. Kagaya nung toolbox ko noon na kulay red. Yan. So, nakatabi na ngayon yun. Doon ko nilalagay yung mga scrap parts ko ng electric fan or sa mga boards. So, yan, lahat ng hinges, yung ano niya, lock, ay may Inco. Yan. So, hindi ko to ginawa ng product review kasi toolbox lang naman siya. So, pero ako na magsasabi sa inyo, guys, napakaganda niya at napaka kapal ng kanyang plastic. Yan. So, try natin kung makikita ba. Ayun, guys, ang kapal, ang kapal. Kapal ng kanyang plastic. Ayan, makapal siya. Ayan, pati ito makapal. So, kuha tayo ng gloves. Yan. Pati pala ito, guys, pati pala to. Yung brush ko, Inco din. So, mahilig ako sa Inco. So, 4 dilaw din yung aking mga power tools. Ayan. So, meron pa akong screwdriver na Inco doon sa loob. Hindi ko na kinuha. At ito lang naman ang i-review natin. So, ayan. Tayo yung mag-gloves na para hindi dumihan yung ating cordless drill. Kasi pagka nababasa ito, nangingitim. Lalo na yung kamay ko, basa. Kasi nga, pasmado. So, yan. Ngayon lang ulit nakapag-vlog at napakababa na ng WH ko. Kumbaga yung watch hour. So, ngayon, yan. Sana hindi madumi. Pag muna natin. So, yan, guys, ito yung drill. So, ito, guys, sa mga hindi nakakaalam, itong makikita nyo, may arrow yan. So, may arrow siya. Yan. Yan po ay sa forward and reverse. Yan, so, ito yung reverse kasi yan yung pagpapaluwag. Tapos, yung sa higpitan, kumbaga yung forward. Parang washing machine lang. Kumbaga, forward, reverse, yan. Tapos yung lock yung sa gitna. So, forward, lock, tapos reverse. Yan. May lock siya para hindi mo mapipindot tayo, may lock. Pero pag ni-reverse mo yan, pipindot mo na. Tapos yung sa forward. So, okay. So, tapos, meron din siyang, ayan, tumunog ang ating cellphone. Meron din siyang 2 speed. So, sabi nga sa karton niya, meron siyang 2 speed. So, ang speed 1, ito ay para sa mga tornilyo siguro. Para siya sa tornilyo. Ayan, may sipon pa tayo. Para to siya sa tornilyo. Tapos, sa speed 2 naman,
para siya sa drilling. Ayan, meron siyang drilling mode. Ayan, drilling mode. Ayan. So, para yan dito. So, yung dalawa na yan, lagi yan magkakonekta. Pwede naman sa speed 1, tapos mag-drill ka. Pwede rin naman. So, okay sila sa dalawa. Tapos, yung brand niya na Inco. Tapos, yung nakalagay kagin na sa box, same pa din. Simula sa speed 1 up to 15. So, yan. Tapos, ito naman yung kanyang battery. Yan. So, ito po ay 18650 na battery. Ayan, kitang-kita naman, Yan. So, tapos ito spec ng battery. 20 volt max lithium ion battery. Yan. Battery pack. Yan. So, 5 yung kanyang battery. 5. Tapos, 18 volt nominal voltage, 1.5 AH, tapos 27.75 WH. Yan. Yan, So, meron pa siyang protective cover. So, sabi ko nga, so, kung hindi nyo pa alam, binuksan ko na ito at tinesting ko kagahapon at yung plastic nito na protective ay yung ginamit ko. Pero okay lang naman yan as long as hindi ito na butas. Yan. So, okay naman. So, pag tinanggal nyo siya, pipindutin nyo lang to. Ayan. Yan. Kasi pag hindi nyo pinindot yan, may lock. Yan, hindi nyo siya matatanggal. So, kailangan pipindutin. Yan. So, 20 volt max. So, talagang ganito yung battery na hinahanap ko. Kasi, ayoko yung battery na yung pabilog. Kasi, mahirap tanggalin yung battery na yun. Ito, isang pindot mo lang, tanggal na. Kasi may spring. So, yun, pipisilin mo siya ng sobrang lakas. Tapos, dun mo na lang siya mabubuksan. So, yun yung ayaw ko dun. Tapos, ito yung kasama niyang drill bit. Ayan, So, subukan na natin. Ikabit yung battery. So, same process din. Para maano nyo siya, pwede nyo pipindutin, pwede rin namang hindi. Pero ako, pipindutin ko. Ayan, nakakabit na yung battery. At ito yung itsura nya pag may battery. Ayan. Okay naman. Ganda, So, dito sa likod, meron din siyang, dito, label. So, i-zoom na lang natin. Ayan, guys. So, nakalagay dito ay 20 volt max. Ayan. Okay naman siya. So, good. Subukan natin. Pindutin. So, dahil nakalak to, hindi natin mapipindot. So, try natin pindutin sa forward. Ayan, lakas. Tapos, meron din siyang flashlight. Kung sakaling pipindutin nyo siya at wala kayong ilaw. Ayan, At meron din siyang variable speed. Ayan, simula sa mahina, pero constant yan. Kasi pag ganyan, may constant speed siya na mabagal. Ayan, So, tapos, unti-unti bibilis. So, ganon. At ang problema sa brush kasi, brush DC motor ay malakas ang spark. Ayan, Pero okay lang naman, at least malakas. Sa speed 1, ganyan kabagal ang ikot. Ayan, ganyan kabagal. Sa speed 2 naman, speed 2, ayan, speed 2. Ayan, ang bilis, ang bilis niya. Speed 1. Ayan, speed 2. Malakas. So, okay siya sa pan-drilling pag speed 2. Speed 1 lang natin. So, set naman na natin to sa speed 1. So, okay siya. Tignan natin kung ano mangyari pag naka speed 1 at pipigilan sakaling maigpit na yung tornilyo. Ayan, naririnig nyo? Hindi niya pinipilit, nagbabibrate lang siya. Ayan, vibration lang ang nararamdaman. Speed 2 yung tuldok. Ayan, medyo lumalakas-lakas. Ayan, ang lakas, Speed 4. Ayan, Speed 5. Ayan, lakas din. Speed 6. Ayan, lakas.
Okay. Speed 8. Ayan, malakas. Speed 9. Hindi niya talaga pipilitin. Speed 10. Yan. So, ibig sabihin, okay to sa mga tornilyo. Ayan, hindi ko na mapigilan. Ayan, oh. Speed 12. Mahirap siya pigilan sa speed 12. 13. Ayan, so, okay. Hindi niya pinipigilan yung, ano niya, yung tornilyo. Ay, kumbaga, hindi niya ilulus thread. So, okay. So, luwagan natin. So, yan. Ikupit natin. Ayan. Okay. Mahigpit na. Ayan. Ayan, oh. Okay. Okay naman siya, oh. So, yan yung kasama niyang drill bit. So, mukhang nangangalawang na kagad, ah. Wala pa naman masyado. Ayan. So, yun yung pinakamahina. Set natin sa speed 1. Speed 1. Same speed. Speed 2. Speed 3. Ayan. So, wala naman nagbabago. So, okay. Okay siya. So, hindi ko na iti-testing pambutas. So, siguro next video ko na lang gawin yon. So, ito, yung kanyang battery charger. So, may kabigatan siya. Kabigat niya yung aking extension. So, kuha na rin pala tayo ng extension. Ayan. So, saksak natin. On to lang muna natin. Naka-on na. Ayan, oh, may ilaw. Kita nyo, may ilaw yan, ha. Saksak natin. Yan. Ayun. Yan. Okay. Ulitin natin. Pag hinugot, may matitirang voltage sa kanyang capacitor. So, hindi siya namamatay kaagad. So, yan, oh. Hindi siya namamatay. Ayan. Subukan natin ulit. So, lagyan na natin ng battery. Tignan natin kung mag-charge siya. Ayun. So, subukan natin ulit isaksak. Ito pala muna. Saksak muna natin. Yan. Saksak na. Ganun lang. Saksak na. Didiin nyo lang. Tapos kung tatanggalin, pindutin lang ulit. Yan. Pindutin. Ayan. Pipindutin nyo tong itim. Malaki ang purpose nito. So, click lang. Yan. Tapos ipupush. Yan. Okay. Subukan natin isaksak. Yan. Tignan natin kung sasabog ba. 1, 2, 3. Ayun. Nag-charge siya. Yan. So, yan, oh. May blinking blue. Ay, blue. May blinking green. At sabi din dito, pag constant, ayan. Pag constant yung ating kulay green, yan, oh. Pag constant ang green, ibig sabihin, fully charged na yung battery. Pagka naman nag-charge pa, blinking green. Pag halimbawa namang wala nang laman yung battery, tapos hindi na siya tumatanggap, ano na siya, red siya, pero madedetect niya pa rin yung BMS. Red, constant red. Pagka naman may laman ng battery, nag-charge siya, pero madedetect ng battery charger na to na mainit siya, magiging blinking red. Yun yung maganda sa kanya. Kaya ayoko yung adapter lang na charger. Kaya sa Inco ako bumili. So, para po sa mga gusto bumili, lalagay ko po sa description box or sa top comment section yung link ng ating product. At meron pa pala. So, patay natin. Tugutin na rin natin. Ayaw matanggal. So, tanggalin natin battery. So, meron pala tayo ditong battery indicator. So, subukan natin pinutin. Ayan. Try natin. Ayan. So, meron tayong
ayan o, battery indicator. So fully charged pa siya ngayon, pero medyo dimmed yung ilaw ng, ayan, ang hirap naman nito. Ayan o, medyo dimmed yung ilaw ng fully charged. Ibig sabihin meron siyang low, medyo may pagka gamit na siya kasi nga ginamit ko siya kagahapon. So okay, dito naman tayo sa voltage check. Ayan, kuha tayo ng gamit sa toolbox ulit. Tatayo pala muna natin, ganyan na lang, baka mahulog. Yan. Mga pala guys, bumili din ako nitong mga drill bits. Ayan o, yung mga drill bits siya o, from Inco din. Ayan o, yung kanyang mga screwdriver. In-orderan ko yung aking yung maliit ko na 4 volt na screwdriver. Yan, so marami akong ganyan kasi bumili ako. Yan, so kunin natin yung tester. Dami ako may lalagay dito. So ito nga pala guys yung unang version, kumbaga yung mini version ko ng Inco. Ayan o, may ilaw din siya as usual. Ayan o, tapos malakas pa siya, malakas. So ito yon, kuha tayo ng tester. Ayan, kunin natin ito, tas yung ating mga test probe. Ayun, mahuhulog na. So ganyan, ibalik natin to kahit mahuhulog. Tapos ganyan, balik natin, tas yung lock. Yan, at para din po sa mga nagbabalak bumili ng toolbox na ni Inco, ito po ay 17 inches. Yan, malaki na siya. Yan o, malaki. Tapos malalim, so marami ka talagang may lalagay na gamit. Tapos meron pa siyang mga slot na pwede nyong gamitin. Ayan o, meron nandito yung mga drill bit ko, drilling bit. Tapos nandito yung aking screw bit. Ayan o, mga screw bit. Tapos nandito sa naman sa kabila yung aking electric fan parts. Ayan. Tapos yung handle niya ay napakaganda. Ayan o, ano niya, hindi siya matatanggal. At totoong hinges siya. Ayan o, talagang ano siya, totoong, ano ba tawag doon sa Tagalog, yung hinges, kalimutan ko na. So balik tayo dito, at nahulog yung ating user manual. Ito. So itetest din natin yung voltage nito, yung output. So kagahapon tinest ko yung output nito, wala siyang output. Pero pagkasalpakan mo ng battery ay magcha-charge siya. So ibig sabihin hindi siya maglalabas ng output kahit pagka sira yung battery mo. Halimbawa sira na yung BMS, hindi na naglalabas ng voltahe ito. Pag hindi niya naamoy yung voltahe ng battery, hindi siya magcha-charge. Pero pag kami naamoy siyang, sabihin natin kahit 11 volt yan, at ayos na ayos pa naman siya, talagang mababa lang, okay pa yon. Yan, i-charge niya yon. Or kung sakaling sira na yung mga battery mo, kahit may output pa yan, hindi niya na-charge. So kuha tayo ng test probe. Yan, kuhanin natin yung test probe nito. Ayan, yung test probe ni Habotest. Yan, ito yung test probe ko ng ano, ayan o, orange talaga o. So maganda to kasing kulay ng orange. Para sa akin lang ha. Kunin natin yung mga tester. Papakita natin kung talagang totoong voltahe niya. Aray, kusus ko talaga naman, mahuhulog pa yung tester ko. Yan, ito, sama-sama sila dito sa tatlo. Yan, tatlo sila dyan. So ito yung Habotest. Subukan muna natin sa Habotest, kasi susunod natin yung ibang tester. Yan. So mahaba-habang video to na walang cut. So napapansin nyo naman, wala siyang cut. So on natin. Ayan, naka-on, naka-auto yan ha.
auto. So para kay kaibigan Inting, madali lang gamitin ang auto. Mas dihamak na mas madali ito kaysa pipindutin mo pa yung function. At para din po sa mga gustong bumili nito, itong Habotest multimeter, lalagay ko din po sa description box yung kanyang link. Yan. So hanap lang tayo ng maganda-gandang pwesto. Yan. So isa-set na lang natin to sa DC. Ayan o, naka DC siya. Yan. Yan. Tanggalin natin to. So ano natin, medyo mahirap pa. So yan, subukan natin. Ayan, nakalihis yung ating ilaw. Subukan natin kung ano yung makukuha nating voltahe. So ano nakalagay naman dito, positive, negative. Subukan natin. Lagay natin dito. So ano natin, push natin, tapos push. Ayun. Ayan. Naka-reading tayo ng 19.66 volt. So ibig sabihin, totoo ngang 20 volt. Okay. Dito naman tayo sa battery charger. Sasaksak ko ha. Saksak natin. On natin to. As ang maganda rin pala dito, hindi kayo matatakot na isaksak kasi mayroon siyang delay na mag-turn on. Yan o. Wala siyang spark, naka-turn on na yan. Tapos naka-ilaw na siya. Test natin kung may output. Na-reading ko lang nito kagahapon ay 300 millivolt. Ayan o, 300 lang talaga. Ayan o. So wala siyang voltahe talaga. Wala o. So wala talaga siyang voltahe pagka walang battery, pag hindi niya ma-detect yung BMS. Ayan. Subukan natin ikabit. Subukan natin ikabit yung battery. Ayan, baliktad. Ayan o. Nakabit na. Ayan, nag-charge na siya. Ibig sabihin, magdi-deliver na ng voltahe yan. So, maganda yung design nila ng battery charger. Kasi, hindi ito siya makakadisgrasya kung kahit i-short mo yan, pero hindi ko susubukan. Kahit may short nyo yan, hindi siya puputok. Pero hindi ko yan siya susubukan ha, dahil baka masira. So, ayan o. So, meron naman pong separate na mabibili nito kung just in case meron ka ng drill at nasira yung battery charger mo, pwede kang umorder ng ganito sa shop nila. Ilalagay ko din po sa description box yung link nito. Yan, hindi ko naman po siya separately na binili. Talagang kasama na po siya sa drill. Pero meron po siyang separate. Pwede rin kayong bumili. So, yan. Sa mga naghihintay din po pala ng part 2 ng ating Tagaytay, wala na po tayong part 2 dahil wala na po tayong ma-i-video nung part na yon nung nasa Kubol kami. So, wala na part 2. So, wag na po kayo magkabang. So, ayan, kita-kita po tayo sa next video at maraming salamat sa panonood.